Okay. So, siguro be ready to open your Bible, and I hope that you're able to read it. Okay? So, I will ask siguro salitan tayo. Okay. What happened here? So, bago ang lahat, ay tayo muna kumusta si Sister Marjorie? May sakit siya. Okay. Supposed to be ay tuturo ko sana yung important trends ng some religious. So, but next na lang siguro. Talakayin lang natin to. In continuation din noong compromise like the King Jehoshaphat and yung old prophets and the new prophets na nag-cause ng damage sa pangalan ng Panginoon. Okay? So, let's proceed to, causes of compromise. Okay. Sa letter C, syempre, pag magkikipag-compromise ka, kailangan mo ng companionship. Magkikipag-companion ka, magkikipag-partner ka. Like, yung case dyan, ano yung case dyan? I am lonely. I will go along with this to have a friend. So, yun yung magiging magiging case noon, yung cause noon, kapag ikaw ay lonely, maghahanap ka ng companionship. Okay? So, pakibasa, John 16:32, paki-ready mga kapatid ko. I think we have more books. Yan. His own and shall leave me alone, and yet I am not alone because the Father is with me. Okay. 2 Timothy 4:16-17. Okay, pakibasa. Yan. 2 Timothy 4:16-17. Ayan. 2 Timothy chapter 4, verse 16 and 17. At my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that I may not be laid to their charge. Verse 17, notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me and preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of the lion. Okay, sino mo yung sino yung diyan sa 2 Timothy? Even the Lord Jesus Christ. 'Di ba? Binasa kanina sa John chapter 16 verse 32. Tama? It so happened like halimbawa yung nangyari kay King David, yung did you remember na kinuha lahat yung kanilang lahat ng kanilang family, parang kinubkob. Tapos nang hina yung loob ng mga iba, ayaw na sumama. Sino ang nag-encourage kay King David? I-encourage niya sarili niya sa Panginoon. Okay? Ito naman kay Paul sa verse 16-17, at my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Notwithstanding the Lord stood with me and strengthened me, that by me that the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of lion. Okay? So, ibig sabihin, yung salitang, yung companionship, talagang mahalaga yun. Pero piliin mo kung sino yung sasamahan mo. Diba? O kaya kahit na wala kang kasama, basta wag ka lang makipag-compromise. Yun kasi yung causes nun, yung companionship. Okay, and the case. So Hebrews chapter 4 verse 15-16, pakibasa. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities,
but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Okay, totoo na ang tao ay nilalang para magkaroon ng tayo nilalang na social being. Gahanap ng companion. Pero itong pinag-uusapan natin ay sa sa Christian life, Christian living na ito. 'Di ba? So ganun minsan gusto nating welcome pa rin tayo sa yung dating kaibigan mo, gusto mo companion mo pa rin siya hanggang ngayon. Okay? So hindi na ganun, Brother Raymart, no? Yung mga kaibigan mo nung araw, hindi ko naman sinasabing huwag mo silang kaibiganin. Pwede kong makipag-communicate siya in the way that you share the gospel to them. Ganun yung unang ginawa ko nun. Yung dati kong kaibigan na kasama ko, kaso lang talaga matigas ang ayaw niya talagang kung saan daw siya namulat, doon na siya ipikit. Doon na siya mamamatay. Di ba? Pero hindi pa rin kami tumitigil pag iniimbitahan ko siya, 'di ba? Pero yung imbitahan niya ako, siguro enough na yung magkasama kami ng ilang taon noon. Okay, sa kalokohan. Tama na 'yun. Okay? So, wag nating halimbawa maging din sa maraming sa failure sa pag-aasawa. Di ba? Companionship. Minsan, hindi naman talaga nawawala yun. Sa lahat ng church, merong ganun. Hindi rin naman natin sila pwedeng husgahan. Okay? Nga lang, at first, talagang may consequence. Okay? Nakipag-compromise. Yun talaga yun. Pero, bagaman nag-compromise, pwede pa rin namang magsisi at wag nang paulit-ulit. Okay? So, letter O. Sa acronym sa letter O. Opportunity. Okay? Ano yung opportunity? Ano yung case dyan? This is a great chance to reach people for Christ. Okay? Parang gagamitin mo yung opportunity to what? Yung katulad ng iba. Nakikipag-compromise in order to what? To reach people for Christ. Halimbawa, niyaya ka sa meron kasi ganito. Sige, punta ako doon, makikiupo ako doon sa sa upuan ng nagiinuman. Ano ba ang sabi ni King David? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of what? Scornful. Compromise pa rin yun. Okay? Yung motive, kasi dun bagamat tama yung motibo, pero yung tinatawag na opportunity na gagawin mong, I want to reach them, pero sasama ako sa kanila. Pupunta ka sa disco, para alin? Makakapag-share ka sa disco, sa loob ng disco? Sa loob ng bar, gagawin mo yon. Sasama ka sa friend mo, tapos, diba? Opportunity. Okay, pakibasa. Romans 3:8, 6:1, Ephesians 5:10 and 11, Hebrews 12:28. Pakibasa po. Sige, go ahead. Pwede rin po kayo magbasa, mga kapatid ko, sa Kuwait. Romans chapter 3, verse 8. And not rather as we slanderously reported, and as some affirm, that we say, let us do evil that good may come, whose domination is just. Romans 6:1. chapter 6, verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Okay. Ephesians 5:10.
Pakibasa po. Mag-unmute na lang po yung mga kapatiran dyan para kung halimbawa kung gusto nyo po magbasa ng Bible. Ayan. Pakibasa po, Ephesians 5:10 to 11. Ephesians chapter 5, verse 10, proving what is acceptable unto the Lord. Verse Mhm. 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Di ba? But rather reprove them. Do not what? Work with them. Di ba? Kahit na yan, yun kasi ang, minsan kasi interpret ng iba. Okay? Ang goal ko ay mawitnessan yung mga kasama ko sa trabaho. Meron kasing ganito eh. O sige, katulad nung meron nangyayari ito Nag-i-invite ang Iglesia ni Cristo, sasabihin ng Iglesia ni Cristo, sige, ganito muna. Mauna ka munang umattend sa amin, and then sasama ako sa iyo after. Ang ginawa ng isang Kristiyano, sumama naman muna sa lupon ng mga false teaching. O, di ba? Tapos sa kanya niyaya. That is wrong actions to take. That is opportunity, but the problem, you are already put you are already compromised. Even that is great chance to reach people for Christ. There is a way. Diba? There is a way to reach people for Christ in a proper way. Okay? Hebrews chapter 12 verse 28. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Okay, look at the word, serve God acceptably with reverence. Minsan nakala natin okay yun yung ganong style. Yun nakikipag-compromise tayo in order to reach someone. Diba? In order to reach unsaved souls. So, even that is opportunity, but if you also compromise, okay, and that is another thing. God will not be pleasing on that kind of actions people or believers take. Hindi po ibig sabihin na malulugod ang Panginoon. Bagamat isi-share mo yung gospel sa kanila, pero kasi yung pag-share mo ng gospel ay alin? Hinaluan mo ng mali. Hindi magiging accepted sa Panginoon yun. Okay? Hindi magiging accepted. Sige, basahin nyo yung buong entire Bible. Meron bang senaryo na ginawa ang sinulat ang Diyos sa Biblia na nakipag-compromise saka naligtas para i-share lang yung gospel? Wala. Biblically speaking, kaya nga nag-aaral tayo. Okay? In a proper way. Okay? So, letter M. Ano yan? Money. Okay? Pera. If I take too strong a stand, I will lose support. Parang meron kasi mga churches na ganun eh. Okay? Para lang makakuha ng maraming support, anong gagawin? Pera na lang. Ibababa ng konti ang alin? Standard. Okay? Ulitin ko mga kapatid, di bali ng walang sumuporta. Basta ang ituturo ay biblical pa rin. O biblical principle. Okay? Kahit na walang mga kabataan na atin, hindi ako maglalagay ng drums para ibaba
ang standard ng church. Okay? Kahit na walang hindi ako magpapalit ng way ng biblical worship. Hindi tayo, kaya nga nag-aaral tayo sa BJMBC. Hindi tayo magpapatugtog sa loob ng church ng contemporary Christian music. Okay? So be it. Okay? Hindi ko rin ipopromote yung mga yung tatagbo sa politika. Paatinin ko tapos sasabihin ko tawagin po natin ang tatagbong Senador Elijah Sipagan. Ganun ba 'yon? Hindi ko hahaluan kahit na hindi mag-donate si Elijah. Kahit na walang mag-donate. So be it. Isusustain ng Diyos ang church na sumusunod sa biblical standard. Okay? Amen? Kahit na hindi tayo dadami, hindi naman yun ang after natin. Ang after natin, of course, na yun eh. Hindi naman tayo, numerical, okay yun eh. Kaso lang, pag numerical, maraming compromiser, at pati yung pastor compromiser, ang trabaho ang church ay naging parang half-half na, so be it. Okay? At least kahit saan kayo magpunta, dala-dala niyo yung standard ng church at hindi kayo pahapay dito, pahapay doon. Hindi kayo magfo-fall down agad. Why? You are well-oriented in biblical standard o principle. Okay? Money can be a snare. We must seek God's kingdom first. Matthew 6:33, very well. Go ahead. Matthew 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things. I rather to seek first what? We rather to seek the kingdom of God and his righteousness. Rather than to seek first those, kaya nga, and all these things shall be added. Idadagdag siya ng Diyos sa iyo. Pero anong gagawin mo? Priority mo pa rin yung biblical principle, standard. 1 Timothy chapter 6, verse 9 and 10. Sige, pagibasa po. Letter M na tayo, 1 malapit na Timothy tayo. chapter 6, verse 9 and 10. But they that will be rich fall into temptation and snare, and into many foolish and hurtful lust, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted, after they have earned from the faith, and purged themselves through with many sorrows. Tama. Ito, to be honest with you, maraming Kristiyano baksak pagdating sa pera. Maraming Kristiyano. Let me say, I'm not saying those yung minsan mga tinitira natin. Even in the fundamental what do you call this? Churches, okay? Is fundamental circle. Okay? Merong mga bumabagsak sa pera. Kasi hindi naman sinasabi yung pera ay masama. Kontrolin mo, ikaw dapat ang kumontrol sa pera, hindi yung pera ko kontrol sa iyo. Diba, minsan tayo kinokontrol ng pera, kaya tuloy kaya tama yung ibang sinasabi, yung buti pa yung pera, may muka. Kaya minsan tayong tao, mukhang pera na lang. Diba? Can be a snare. Pwede yang ikababaksak mo yung pera. O hindi ka matukso, kung hindi ka syempre, hindi ka magiging, kaya nga pinag-uusapan din dito yung contentment eh. 'Di ba? Alam mo. Hindi ko matitira yung ating 'di ba? Yung ating gobyerno. Alam mo sila, mayaman din sila pero talagang gahaman pa rin sila, 'di ba?
Mantakin mo, bilyon-bilyon na yung pera nila, gusto pa nilang magkamal ng pera. Diba? O sino ngayon ang bumaksak? Sila din, yung reputasyon nila. Diba? Pastor, pag gaganon, ang pastor, yung kanyang reputasyon ay mawawalan siya ng magandang reputasyon. Yan nga yung iniingatan natin. Okay? So, ulitin ko, sa church natin, kahit na walang sumusuporta, basta wag nating ibaba yung standard or yung quality ng ating ginagawa sa Panginoon. Okay? Letter P. Personal friendship. Ayan. He has been my friend for so long, I cannot offend him. Oy, loyal. Okay? We must be loyal to God above all. Amos chapter 3 verse 3. Pakibasa. Sa ano naman tayo? Sa OT naman tayo. Verse 3. Can two walk together except they be agreed? See? Okay? Matthew 10:37. Pakibasa. Matthew 10:37. Sa online po, pwede po kayo magbasa. Ayan, mga kapatid sa online. Mag-unmute na lang po kayo. 10:37, pakibasa. Matthew 10:37, gumagana na yung mic. Okay. Matthew 10:37, he that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Kumakailan lang, narinig ko si Dr. Andrew Minnick. Yan yata yung pinreach sa Luke. Sa Luke na ngayon. Sa ano kasi yan. Okay? Sa Luke. Okay? It speaks of what? Priority is what? God. Okay? Galatians chapter 1 verse 10 and 4:16. Galatians chapter 1 verse 10 and chapter 4 verse 16. Pakibasa po. Galatians chapter 1 verse 10, For do I know for should man, or God, or do I seek to please man? For if I yet please man, I should not be the servant of Christ. Chapter 4, verse 16. Says here, am I therefore your enemy because I tell the truth? Di ba? Amen? Pag ang kaibigan mo, halimbawa, pag ang kaibigan mo ay hindi mananampalataya, kahit na yan matagal na yung pinagsamahan ninyo. Okay? Wag kang magpatali sa inyong friendship. Walang BFF. Walang BFF dito. Or halimbawa, friendship sa church. Okay, hindi naman masama yun. Pero yung friendship mo na yun, compromiser. Huwag mong hayaan na pati ikaw ay makipag-agree sa kanyang ginagawa. Mag-bark ka din. I-rebuke mo. Diba? Yun sabi ni Isaiah. Kailangan mong i-rebuke. Ang totoong kaibigan, nagre-rebuke ng kaibigan. Diba? Kaya sabihin, ikaw, yung ginawa mo ay mali. I-rebuke mo siya. Okay? Hindi porket matagal na kayong magkaibigan. Halimbawa, ako, sabagay, wala naman akong mga friendship na dito na talagang di ba? Kaya nyo, dapat kung may mali ako, i-rebuke ninyo ako, di ba? Kahit na ma-offend ako. Basta yung rebuke na yon magpapabago sa akin. Okay? Kahit na matagal na tayo magkakasama dito. Amen? Ang ating loyalty hindi sa tao, sa Diyos. Halimbawa, ganito. Nagtuturo na ako ng liberalism o nagiging liberal na ako. Hindi na sang-ayon sa doktrina. Okay? Pwede nyo akong kausapin. Pwede nyo akong actually yung iba kasing ibang churches kasi pinapalayas yung ganung pastor. Yung nagtuturo yung nagpa-practice na ng liberal.
Okay? Na church, na pastor. Kahit na magkakaibigan tayo, pwede nyo akong sabihan, pastor, yung doktrina ay hindi mo na tinuturo yung lumilihis ka na sa tamang doktrina. Okay? O pwede yun nyo akong iwan. Correct? Sa tamang sa tamang usapan. Okay, kasi meron tayong church and bylaws. Yung bylaws natin. Okay? Amen? And tagal-tagal mo ng meron kasing ganun eh. Yung mga Kristiyano, yung pastor nila liberal na. Pero faithful pa rin sila dun sa pastor. Hindi sa Diyos. Ang problema. Okay? Sa pastor naging faithful, sa Diyos hindi. Kaya nung nagkaroon ng division, yung pastor, sinamahan pa din. Alam na yung pastor ay nangalunya, sinamahan pa din. Hinayaan pa rin magpastor. Ang pastor na nangangalunya, bumagsak sa immorality, ay hindi na dapat magpapastor. Okay? Pwede siyang maglingkod, pero hindi dun sa front line. Pastor, hindi pagpapalain ng church. Maraming ganun eh. Dahil loyalty, ayaw iwan yung pastor. Yung pastor naman ayaw bumaba. Okay, kung tama ba naman ang isip ng pastor na yun, dapat mag-step down na siya. Okay? Amen? So nga lang, talagang hindi loyalty to God loyalty to pastor. Okay? So letter R, respect or admiration. Look at the job he is doing and how successful he has been. Okay, one of God's criteria, if number is the basis, then we must be wrong and the cults are right. Tama? Kasi mo, ikumpara mo yung Iglesia ni Cristo sa fundamentalist. Gaano kadami nila. Okay? Ikumpara mo ang ibang churches, halimbawa, kung number ang yung criteria natin, yung pinag-uusapan natin, yung Buddhist, gaano sila kadami, yung Muslim sa Christian, kung pinag-uusapan ang number. Kaya narinig yun na yata ito, yung their strength in number, di ba? Correct? Kung yung criteria dito ay numbers or numerical, mga Baptist, na yun? Alam mo yung Catholic, ang dami-dami nila. But the problem, did they really, when they die, sure their soul will go to heaven? That's the question. Okay? Amen? Matthew 7:21 to 23. 21 to 23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say unto me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Okay. So yun lang muna tayo para mabilis tayo matapos. Isa-isa lang kada Did you remember Benny, yung nakikita-kita niya siguro yung mga mga kulto to eh. Benny Hinn. Diba? Biruin mo. Pati espiritu talagang inaano daw siya ng espiritu. Magpapagaling, 'di ba? Yung mga Nigerian churches, mga Pentecostal. Tingnan mo yung numbers of their members. Ang dami. 'Di ba? Ulitin ko, kung ang criteria kung ang pinag-uusapan ay bilang ng tao, di talo tayo. Mali tayo. Sila tama. Okay? Sila tama, tayo mali. Diba? Kung pinag-uusapan yung bilang, yung itong ating yung neighbors natin na mga Muslim. Diba? Kamakailan, meron akong, lang naman,
Nabasa isang Hudyo at saka Muslim, galit na galit sa mga Israelite. Hindi raw yung Israel, hindi raw talaga Israel yun, Palestine daw yun. Pinag-uusapan. Tinanong siya nung Hudyo, sa Quran nyo ba sinulat ay meron ba kayong nakita na Palestine sa Quran ninyo? Wala. Ang nakalagay sa Quran nila, Beni Israel. 43 times yun nakalagay sa Quran nila. Hindi nakalagay ang Palestine. Di ba? Sa atin lang nakalagay, sa Bible na natin nakalagay yung Palestine. Pero sa Quran nila, hindi nakalagay ang Palestine. Ang nakalagay sa Quran nila, Israel, hindi Palestine. Kaya hanggang ngayon, magulo pa rin sila. Okay? Kasi, ayan pinag-uusapan nila, hindi naman talaga, wala naman talagang walang bansang Israel eh. Gusto nilang tanggalin ng Israel eh. Pinangakuan nga sila ng Diyos eh. Wala kang magagawa dun. Okay? Yung pinakamakapangyarihan sa lahat sa lahat, siya yung namili ng kanyang bansa, bansang Israel. Tututulan mo ba yun? Diba? So ulitin ko, hindi pinag-uusapan dahil, sasama ako kay Benny Hinn kasi marami siyang member. Diba? Ito po, typical sa mga Kristiyano, sorry to say this, no? Ang tinitingnan nila yung dami. Ha? Kaya ngayon dami, diba? Pupunta ako kay magjo-join kami kay pastor ganyan kasi marami na sila eh. Diba? Ikumpara mo sa mga kokonti. Hindi, totoo naman talaga, that's human nature. Yun yung common sa tao. Kung saan yung masaya, doon sila. Bakit sa tingin nyo hindi tayo masaya? Ay kakaunti tayo. Diba? Hindi kasi yung nakita nila, successful. Maano siya, isa ba? Diba? Hindi, sa totoo, yung ako, close kasi din ako, kasi galing ako sa malaking church ang pinanggalingan ko eh. Diba? Kung pipili na lang din ako, doon na lang ako sa malaking church din. Magkiki-join na lang ako sa International Baptist Church diyan sa Dubai. Dami nila. Ayun, nabuwag na nga lang. Diba? Hindi na ako magjo-join kay Pastor Ben kasi kakaunti lang na sa bahay lang. Diba? Kakapiranggot lang yung dating nag-start. Tatlong lang yan. Yung tiles na yan, ganyan lang 3. Iba na nag-start ang gawain sa Ras Al Khaimah. 3 lang yan. Pag-iihi ka pa doon sa tabi ng pulpit. Diba? May istorbo si Pastor Ben pag mag-preach eh. Okay? So, hindi tayo doon mga kapatid. Kung yung criteria, pero salamat sa Panginoon, totoo naman yung mga nagtuturo ng katotohanan, kakaunti yung number. Yung nag-stick sa biblical principle, kakaunti yung number. Kaya ngayon nagkaroon ng issue yan eh. I think tinalakay ba natin? Ay hindi. Sa lang pala namin yun sa research pala yun. Nagkaroon ng issue yan, yung mga fundamentalists saka yung evangelicals. Parehas lang kasi ng kahulugan yung fundamental saka evangelical. Parehas lang magkasing kahulugan yun. Okay? Synonymous word yun. Yung evangelical at saka fundamental. Okay? Letter O. We're almost there. 3 na lang. Opposition. Ayan. I am just tired of fighting. Everyone seems to be against me. So Numbers chapter 14 verse 9. Saka 1 Peter, pakibasa. Pakibasa mo na Numbers chapter 14 verse 9 and 10 and 24. And then 1 Peter chapter 2 verse 19 and 20. Isa sa Old Testament, isa sa New Testament. Pakibasa po. Chapter 14, verse 9. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land, for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Verse 10. Pakibasa mo na hanggang 10 and 24. Yan. 14, 9 and 10, and then 24.
chapter 10, verse 24. And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan, the son of Gideon. Hmm. Verse 10. Verse 10. Chapter 14, verse 9, 10, and 24. Okay. But all congregation stoned them with stones, and the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Verse 24. But my servant Caleb, because he had another spirit with him, and had followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. Ano nangyari dyan, Minmin? Yung spies, di ba? Opo. 12 versus alin? Yung 12 spies, sino lang yung nag-report ng good news? Si Caleb. At saka sino? Si Joshua, 2 laban sa alin? 10. Anong gustong gawin ng congregation sa kanila? Gusto nilang pagpapatayin sila, di ba? That's opposition. Kahit na mga kapatid, na ikaw na lang yung tama, wag kang wag kang, kahit na may opposition, kahit na may magalit, diba? Ipagpatuloy mo yung tama sa harapan ng Diyos, kahit na sa harapan ng tao ay displeased sa kanila, basta yung ginagawa mo ay sa harapan ng Diyos, tama yung ginagawa mo. Kasi tayo, gusto natin ma-please lahat eh. Hindi natin kayang i-please lahat. Diba? Na-please ba ni Joshua sa ni Caleb yung congregation? Hindi. Actually, gusto nga silang patayin eh. Diba? Okay? 1 Peter chapter 2 verse 19 to 20. Pakibasa. Dati, hindi naman natin pinag-uusapan dito, makipagdebate tayo, makipaglaban tayo, hindi yun ang ano natin dito. Ha? Okay? Ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, ipaglaban mo yung tama. Ibig sabihin, huwag kang makiayon sa kanila. Kung sa tingin mo tama yung ginagawa mo sa harap ng Diyos, ipagpatuloy mo kahit na may nagagalit, diba? Kahit na ayaw, ituloy mo. Halimbawa, ganito, nagtuturo tayo ng stewardship. Do you think all of you gusto niyo ng stewardship? Ayaw niyo ng stewardship, di ba? Pag tinatalakay ang kasalanan, nagagalit yung iba, they are prick in their hearts, sasaktan sila. As minsan nga, isasabihin, hindi na ako atin sa church niya, lagi na lang, akala sabihin personal. O, di ba, meron na naman nagsabi sa akin noon, nung nasa kabila tayo, na may personal daw ako. Kailan ba ako na personal? Hindi ako na may personal. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung sinasabi ko. Okay, pakibasa. Sige, pakibasa. 1 Peter chapter 2 verses 19 to 20. For this is thankworthy if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully. For what glory is it, if when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? But if when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. Diba? Ulitin ko, kahit ikaw na lang yung nag-iisang tama, lahat na nasa paligid mo, ayaw dun sa ginagawa mong tama. Okay? Magpatuloy ka. Okay? Si Apostle Paul, dun sa kinuwento niya sa mga taga-Thessalonica, sa 2 Thessalonians, o 1 Thessalonians chapter 2. Diba? Ang daming opposition, pero nagpatuloy sila. Hindi mawawala yung opposition, mga kapatid. Kahit saan kayo magpunta. Alam niyo kung sino number 1 na opposition sa buhay ninyo? Family. Nung hindi paligtas. Okay? Against sila. Bakit ka umaten dyan? Dito na tayo nabuhay sa kay Mama Mary, kay Papa Jesus, kay Santo Papa, kaya tuloy napapag-isipan yung Papa, yung diba? May Papa daw, may bakla dun sa Hindi totoo yun, pinag-iisa may Papa yun. Santo Niño. Diba? Amen. Sa totoo lang, ang number 1 na opposition sa buhay ninyo dati, yung loved ones ninyo. Diba? Amen.
Oh, yung sabi ko sa'yo, ikukwento, ang number one opposition ko sa nung ako'y simula ako'y naging Kristiyano, tatay ko. Hahamunin pa ako ng suntukan pag hahawak ako ng Bible. Opposition, di ba? Pero alam nyo, dinaan ko sa panalangin yun. Salamat lang sa Panginoon dahil ilang taon din yun. O, nabautismo ng tatay ko, 2017. Di ba? Amen. So, ipapray lang, ipapray at saka laging i-follow up. Kamusta na? Pipray ka namin. Mahal ka ng Panginoong Jesucristo. Alam yung hindi yung pagalit. Yung ano lang, yung bang ipahapyawan mo lang. Okay? So, ano naman kasi pag narinig naman niya yun, magsisync naman sa kanya yun. Uulit-ulitin mo lang ng ganun. Yung lolo ko, kahit na naniniwala siya kay Jesus Christ na tagapagligtas, kaso lang, naniniwala din siya kay Saint Bernard. Sabi ko, paano yun? Diba? Pero pag pray tayo. Oh. At least kasi kung nag-pray kami, pag namatay siya, at least nung di ba? At least tinanggap niya na Jesus ang Panginoon si Kristo. Okay? Kaso lang kasi talagang ang hirap pag, lalo na, alam nyo, halos, nung ako'y umalis sa bayan namin, ang hirap ko na magsalita ng salita namin. Nahirapan na ako. Kasi halos mas na yung yung sa labas ng lugar namin eh. Okay, puro Tagalog na lang ako. Okay? So that's the wag nating hayaan na kahit na may opposition, mapagod tayo tapos makipag-compromise tayo. Okay? So letter M, we're almost there. Misinformation. I just don't know what is happening or what the issues are. People can be deceiving. Evaluate everything through God's word. Ayan. Again, halimbawa, may pastor tayong maaaring magaling siya mag-preach. Vocal, maganda yung kanyang boses. We are not after, magaling siya mag-interpret. Okay, sa tingin ninyo, evaluate everything through God's words. Mag-take note kayo, magbasa kayo, tama ba yung context ng, ano ba yung context ng kanya sinasabi? Kasi baka mamaya mali. Tandaan nyo, hindi lahat hindi ko naman sinasabi, hindi lahat ng sa Bible, ini-spiritualize. Yung iba, ini-spiritualize. Hindi naman yun ang context ng sinasabi ng author o ng writer. Diba? So pag-ibasa, 2 Corinthians chapter 11 verse 3, 4 and 13. Yan lang ang basahin. 2 Corinthians chapter 11, verse 3, 4, and 13. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if we receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with him. Verse 13, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Merong ganun. Ang gagaling magsalita eh. Amen! Tapos mapapa-amen ka naman. Alam na, who wants to go to hell? Amen! Nag-amen ka din. Hindi, totoo lang, evaluate those, be careful, pagka kayo ay nag-church, o kaya pag may pinapatayo dito, maging attentive kayo. Kasi isang araw, instead na nakinig kayo sa inyong pastor, mas nakinig kayo sa kanya. Kasi you don't evaluate properly the preachers or the speakers, the pastor who preach here, and then later on, buti pa si pastor, ganyan-ganyan. Ikumpara mo na ako dun. Niwala kayo sa maraming ganung Kristiyano. Ikinukumpara na yung guest speaker dun sa pastor niya. Sabi niya, pastor, bless na bless ako dun sa sinabi mo. Hindi naman biblical yung sinabi niya, pero bless na bless daw. Diba? Kaya evaluate it through God's word. Lahat ng sinabi niya. Okay, kaya yun alam niyo yun din yung problema ni Paul. Yun yung inaalala ni Paul.
yung merong papasok na super, actually dito sa may super apostle dito eh. Kaya nga pinagtatanggol ni Paul yung kanyang kredibilidad bilang isang apostol. Okay? Kasi pinaratangan na actually maraming pumaratang kay kay Apostol Paul. Okay? May super apostle, yung mga talagang super magagaling na apostol. Pero they deceive the congregation. Kaya mga kapatid, huwag kayong tumingin sa pastor niyo. Minsan kasi, actually, I've been victim of that. I like pastor who preached na yung bombastic pag nag-preach. Oo, bombastic. Pastor Fernand Cruz pag nag-preach yun. Hindi ka makakatulog doon. Iikot-ikot yun, tapos pupukpukin niya na yun, makinig kayo. Tapos yung boses talagang hindi tayo after sa ganon. Lang yun, kaya nga nagkaroon ng division, preference ng mga leader eh. Sino ba yun? Si Apollos, si Paul, si Peter. Si Apollos, ayon sa siya ay dynamic, mag-preach. Si Paul, lang mag-preach eh. Hindi siya dynamic mag-preach eh. Diba? Amen? See to it na kahit sino yung tingnan nyo naman. Okay? Malayo pa pala tayo. Akala ko dalawa, compromiser. Okay? So, siguro I will end in letter I. Okay? Intellectualism. If you will call me a scholar, I will call you a brother. Okay? Actually, sa mga American, kahit na ikaw ay doktor, ikaw ay matagal ng Kristiyano, pag nasa labas kayo, they will call it brother. Si Dr. Marvin McKenzie, o Brother Jake, Brother Ben. Pero pag nasa pulpit, pastor ang tawag. Respect yun. Pero pag galimbawa, usapan niyo, brother, brother, you can call me brother. Because we're brother and sister in Christ. Okay? Amen? So Romans 1:22, pagibasa. Romans 1:22, professing themselves to be wise, they became fools. Yun. Amen? Ano pa ba? So yun, intellectualism. Hindi din tayo tumitingin dun sa dapat magagaling. Diba? Matatalino pala, matatalino. Kasi maraming matatalino, ano nangyari sa kanila? Nagtayo ng kulto. Diba? Wala na. The letter S, success, ambition. I want to have the greatest work and the biggest work in the area. Tumulong ganun. Okay? Pero, meron namang, nakikipag-compromise ka naman. Okay? And then, letter E, embarrassment. I am disillusion with the way people in the separatists come up. Diba? Tayo, ibig sabihin, na-embarrass, ayaw nyo ma-embarrass dahil dun sa mga separatist act. Okay, and then letter R, results. Look at all the good that is being done and the results. John 7:24, pakibasa. Tapusin ko na po ito. John 7:24. Paki-take note na lang ninyo, pwede nyo basahin ninyo. John 7:24. Sa letter R, result. Pakibasa, Elijah. John 7:24. We're almost there. Tatapusin na po natin yan. 24. Yan. John 7:24, judge not according to their appearance, but judge righteous judgment. Judge not, okay, wag tayong, di ba? Tingnan mo yung resulta. Look at the good that is being done and the results. Halimbawa, akala mo, tama sa tingin mo, good, yung ginawa niya.
Pero i-check mo yung results. I-check mo yung bunga ng ginawa. Halimbawa, sa tingin mo mali. Sa tingin mo pero sa Diyos tama. Pero tingnan mo yung results. Marami kasi kaya sabi ng Panginoon, judge not, minsan, akala natin mali na yung tao. Inusigahan natin. Usigahan natin ng tama. Okay? So, don't look at the outside appearance. Look, okay, inside. Okay? And then, letter S, sin, disobeying the Bible. I know the Bible says that, but, okay? James 4:17, pakibasa. James 4:17. Last na tayo. James 4:17. For 17, therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Di ba? Ito kasi yung mga Kristiyano, sa pagtatapos. Ang mga Kristiyano, alam na yung tama, pero hindi ginagawa. Tama magbasa ng Bible, pero hindi ginagawa. Okay, tama ang inutusan tayong huwag magkipag-compromise, pero nagkikipag-compromise tayo. Ang sabi ni Paul, do not unequally yoke together with the unbeliever. Tama ba yun pag sinunod mo? Yes. Pero ginagawa pa rin natin. Okay? Walang exemption sa kasalanan, mga kapatid. Wala ring exemption sa pagkikipag-compromise. Okay? Lahat pwede kang mag-compromise if you disobey what God says in the Bible. Amen? So, huwag tayo mamuhay sa buhay compromise. Halimbawa, mabuha tayo bago magtapos. Nag-iisa ka na lang na hindi natutulog sa company. Okay? Huwag ka na makisama dun sa mga natutulog kapag walang trabaho. Meron ganun kasi. Maganda pa ang trabaho, ang ginagawa mo. Bisihin mo sarili mo. Diba? Huwag ka na sumama sa mga yayain kasi naging experience ko yan. Yaya ako ng mga kasama ko. Punta sa naman trabaho. Sabi ko, punta na lang kayo. Punta. Okay. Umupo na ako sa nag-check na lang ako, nag-double check ako ng mga SOP ko. Diba? So, ibig sabihin mga kapatid, kahit saan ka magpunta, meron magkakasala ka kapag ikaw ay nag-disobey sa sinasabi ng Bible. Yan ang sabi ni James, therefore to them that know to do good and doeth it not, to him what is sin. Okay? So, that's all for tonight, and I hope next week, nandito ba kayo? Wala na kayo, no? O konti na lang pala. Ikaw na lang. Mag-aaralan tayo dito. Okay, let's pray. And then, after this prayer, you are dismissed. Father in glory, we thank you once again for reminding us, as a believer, Panginoon, as a servant, we should not to live in compromise. Even, Panginoon, maraming offer na pwede kami makipag-compromise, but help us, O Lord, to stand on the biblical standard, to follow your words and to live in your words, kahit na Panginoon na marami ang mag-a-against sa amin, marami ang aayaw sa amin dahil sa aming pong pamumuhay, dahil ang aming pamumuhay ay sinusunod po namin yung salita at yung utos. So be it, Panginoon Diyos. Magalit na po sila, wag lang po kayo ang magalit. Tulungan niyo po kami na maging prinsipyo po namin na wag po naming hayaan na kayo ang magalit. Kahit na po magalit po sila sa amin. Magalit ang aming mga magulang, magalit ang aming mga kapatid, ang aming mga manager, lahat ng tao kapag kami ay gumagawa ng tama, basta hindi po kayo ang magalit sa amin. Lord, we commit
to you our Christian living. Help us, O Lord, in our daily lives, in our daily walk, na sa araw-araw pagbigyan niyo po kami ng sensitibong espiritu na kapag mali, wag na po namin gawin, Panginoon. Also, we pray, Father, for healing for Sister Marjorie. Hindi po namin siya nakasama ngayon dahil siya po may karamdaman. Hindi po namin nagagalingan, Panginoon, ipagkaloob mo sa kanya. At pagpalain niyo po yung mga kapatiran po namin nasa Kuwait at yung mga pauwi pa lamang galing work, na Panginoon ay kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon Diyos. Ito po dalangin po namin sa pangalan po lamang ng inyong anak na si Yesu Cristo. Amen. You are dismissed. God bless you all and see you on Sunday. And God bless you.